Kinabukasan, tinanghali ng gising si Hana. Nang sipatin niya ang wooden desk clock ay eksaktong 9:09 na. Kakaiba ang araw na yun, hindi siya tinamad na bumangon at wala siya sa mood para magkulong sa kwarto. Dire-diretso siya sa kusina nang matapos mag-ayos ng sarili. Naabutan niya ang mga magulang sa hapagkainan. Ang lolo niya ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Nasa katapat na upuan nito si Spencer. Napansin niyang gayak na ang mga ito. Tinungo muna niya ang glass window at hinawi ang kortina. Sumilip siya sa labas. Maaliwalas ang paligid pero parang may kulang. May hinahanap ang mga mata niya. Pero kung gaano yun kabilis na sumagi sa isip niya ay ganoon din kadaling alisin sa diwa. Lumapit siya sa mga ito nang nakangiti. May paniniwala siya na kapag sinimula ng ngiti ang isang umaga ay matatapos ito ng masaya. Good morning, Grandpa! Bati niya sa lolo niya kasabay ng paghalik sa pisngi nito. Good morning din na po. Join us here. Matagal ko na rin kayong hindi nakakasalo sa hapagkainan. Nakangitiring alok sa kanya ng matanda. Namimiss mo lang kami. Sayang at wala si Kuya Adrian. Aba, syempre naman. Isang beses sa isang dekada niyo lang ako dalawin dito. Papa naman, sobrang napang-alpusta yan. Tutol ng ina nila na sinabayan ng tawanan. Halika na apo, at ayaw pang umamin sa katotohanan niyang mama mo. Tumatawang tumalima siya. Sa katabing silya ng matanda siya pumwesto. Paalis na po ba kayo, ma? Hinintay ka lang talaga namin na magising. Ang kanyang ama ang maagap na sumagot. Pasimpleng ngumiti ang lolo ni Hana. Umagaw sa atensyon ng mga naroon ang pag-iiba nito ng usapan. The last time na naalala kong makasalo ka ay noong isinama mo last year. Si Daniel. Anito, nagdala ng pait sa anyo niya ang pagbanggit ng pangalan ni Daniel. Pero katulad ng dahilan na naroon siya upang limutin ito ay ganoon rin ang pagsubok niyang harapin at tanggapin. Ang realidad na siya at si Daniel ay malabo nang magkabalikan. Sinulyapan niya ang mga kaharap bago bumaling sa lolo niya. Oo nga po, a year ago. Sang-ayon na lamang niya sa matanda. Kinuha ng lolo niya ang kamay niya. Nanlalamig siya at batid niyang dala yon ng kaba. Paano kung nagkamali ka sa pagkakakilala sa kanya? Paano kung hindi totoo yung nabasa at nakita mo sa telepono niya? Nasa tono nito ang pagdududa. Naisip kaagad ni Hyacinth na naikwento na dito ng mga magulang ang nangyari. Detalyado ang mga text messages, Grandpa. Gusto mo ba na makita ang pruweba na tama ang mga nakita ko? It doesn't matter, apo. Ang concern ko lang ay ang kalagayan at kapakanan mo, kung saan ka magiging masaya. Malumanay na wika ng matanda. Wala siyang ibang pinakitaan ng cellphone at memory card ni Daniel maliban kay Spencer at hindi siya maaaring magkamali. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung paano ito naitago ni Daniel ng palihim. Sumandalang matanda sa Celia. Don't get mad, apo. Facing the fact is the most hardest thing in our lives, but moving on is the easiest way to forget the past and ease the pain. Napansin marahil nito agad ang pangingilid ng luha sa mga mata niya. Kumain na tayo, Papa. Mahinang sabi ng kanilang ina. Let's enjoy the breakfast, Grandpa. Singit ni Spencer. Kakain na po tayo, Grandpa, at gutom na ako. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Bagaman nawala ang kanyang gana kanina ay sinubukan niya pa ring isubo ang kinutsarang sinangag. Takam na takam siya sa mga lutong probinsya at ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang mabanggit ang dating katipan. Nobody know how it kills and hurts her. Nobody. Mahabang katahimikan ang namayani sa harap ng mesa pagkatapos ng kanilang diskusyon. By the way, basag ng matanda sa katahimikan. Hihingin ko sana ang tulong mo. Don't worry, madali lang naman yun, apo, at isa pa, andyan naman si Erickson, mapagkakatiwalaan mo siya. Sure, ano yun, Grandpa? Para hindi ka maumay dito sa bahay, samahan mo sa Erickson na asikasuhin ng flower farm. Nariyan din sa Jasmine na pwede ninyong maging katuwang. Iyon lang po ba? Kung gusto mo ring dumalaw sa manukan, magpasama ka lang kay Jasmine. Maaasahan mo ako, Grandpa. Alam kong maaasahan ka, apo. Kailan po yun? Pagdating ni Erickson.
Halos magkasamid-samid ang dalaga sa paghigop ng kape, pero hindi dahil sa sinabi ng matanda kundi dahil sa kakapasok lamang ng lalaki. Hindi ito nagpalibak. Bitbit nito ang isang pumpon ng tulips. Naalala niyang ipinakausap niya pala ito kahapon. Magandang umaga po sa inyo. Magalang nitong bati. Sumulpot din sa likuran ni Erickson ang isang babae na halos kasing edad niya rin lamang. Pamilyar ito sa kanya. Tama, it's her second cousin's Jasmine. Nakangiti ito nang pumasok. Isang bayong ng kamyas ang dala nito. Hindi ko alam na dumating kayo. Mahinhing bungad ng dalaga. Si Jasmine, naaalala niyo pa ba? Segunda ng matanda. Sino ba naman ang makakalimot sa kanya, Grandpa? Siya lang naman yung makulit na batang naghuhubad kapag umuulan para maligo at magtampisaw dyan sa labas. Tumatawang ani Spencer na hindi tumitingin kay Jasmine. Pinamulaan ng dalaga. Lumapit ito kay Spencer at itinulak nito sa balikat ang binata. At ikaw lang naman po yung takot umakyat sa puno ng bayabas. Swerte mo pa nga dahil tagapulot ka lang ng mga pinipitas kong bunga. Ganti ni Jasmine na ikinatawa ng lahat. Maliban kay Hana na hindi naman nakikinig sa mga nag-uusap, lumilipad ang utak niya na okupado na naman ni Daniel. Siya, tigilan niyo na yan. Maupo na kayo, Erickson at Jasmine. Maautoridad na utos ng matanda. Hindi naman sila tumanggi pa at tumulog sa mesa pagkatapos na ilagay ni Erickson ang mga bulaklak sa florera. Pumwesto ito sa harapan ni Hana at nasa kaliwang bahagi nito si Jasmine. Napapagitnaan nito ng dalawang lalaki. Madaldal si Jasmine hanggang sa bumaling ito sa kanya. Salamat at sumama ka dito. May makakasama na rin ako. Puro lang kasi bulaklak ang nakakausap ko araw-araw. Saka tong lalaki na to na walang ginawa kundi asarin ako. Gumuso ito na itinuro sa Erickson. At doon sa manukan, minsan pa nga pinagtatawanan ako ng mga trabahador ni Lolo. Baka daw biglang sumagot yung mga manok na kakadaldal at kakausap ko sa kanila. Umugong muli ang tawanan. Nakitawa na rin si Hana. Namiss ko kasi si Grandpa. Maikling, sabi niya. Marahil ay wala pang kaalam-alam si Jasmine sa totoong dahilan kung bakit siya biglang sumulpot sa villa. Oo nga, at namiss niya ang lolo nila pero wala yun. Sa balido at mabigat na dahilan, nakita niya ang pagtango ni Jasmine. Lalo kang gumanda. Parang gusto ko na rin mamalagi na lang sa Maynila. You look pretty too. Pwede ka naman na doon muna sa bahay. Kami lang naman ni na Kuya Spencer at Kuya Adrian ang nandoon, bukod kina Dad at Mom. Humble niyang saad. Pinamulahan si Jasmine na marinig ang mahinang pagtawa ni Spencer pero idinaan niya sa malaking subo ng pandesal ang pamumula upang hindi siya mahalata. Hoy, mabulunan ka sa ginagawa mo. Hinay-hinay lang sa pagkain. Ano ba naman kasi yung klase ng tawa mo? Tawang-tawa? Nang-iinsulto o nanghuhusga? Nagagandahan lang ako sa'yo kaya huwag ka nang pumunta sa Manila dahil maganda ka na. Baka maagaw ka pa sa akin ng iba. Nagsalubong ang kilay ni Jasmine. Joke lang. Naniwala ka naman agad. Nakangiting bawi ni Spencer sa sinabi. Inirapan na lamang ito ni Jasmine at nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan na hindi na yata nauubusan ng sasabihin. Pero si Hana ay nagsisimula ng maasiwa sa presensya ni Erickson. Idagdag pa ang suot nitong itim na sando na bakat sa dibdib nito. Tila kumikislap na bituin ng pawis na namumuo sa noo ng lalaki. Iwasan man niyang huwag tumingin dito pero tila may sariling utak ang mga mata niya at panakay napapasulyap siya. Sa huling sulyap niya dito ay nagtama ang kanilang mga mata. Dapat ba siyang makipagtitigan na lang? O kailangan niyang umiwas? Wala sa sariling nagbaba siya ng tingin at nilaro-laro ang bibig ng mag. Mali ang atraksyon na nararamdaman niya kung iyon man ang tawag doon. Para sa'yo. Habol ni Erickson kay Hana na papasok sa kabahayan pagkaraang magpaalam sa mga magulang. Nilinga ni Hana ang dala nitong florera. Iyan na yung hinihingi mo. Anito, nakangiti siyang tinanggap yon. Salamat. Tatalikod na siya nang muli siya nitong pigilan. Pagpihit niya paharap ay isang pamilyar na bulaklak ang nasa kamay ni Erickson. Heto pa. Nasundan niya ang umangat na kamay ni Erickson patungo sa kanyang tainga. Inipit nito sa pagitan ng tainga at ulo ang bulaklak ng water lily. As beautiful as your name, senyorita. Para saan naman to? Hindi agad sumagot si Erickson. Napabugay ito ng hangin. Ay,
Peace offering. Maikli niyang sagot pagkatapos. Peace offering. Nalilitong pag-uulit niya. Wala ka namang kasalanan sa akin. Bakit mo ako bibigyan ng peace offering? Naulanan at nagkasipon ka dahil sa tulips. Kung hinayaan kitang pitasin kahapon ng mga yan, baka hindi ka nagkasakit ng biglaan. Yun ba ang inaakalang dahilan ni Erickson kung bakit siya nagpaulan? Gusto sana niyang itama pero nagbago kaagad ang isip niya. Wala akong sakit. Pagtutuwid ni Hana, sumikdo bigla ang puso niya buhat sa narinig. May malasakit din pala ang binata sa kanya. But, thanks. Sorry. Stop apologizing. Hindi mo naman yun kasalanan. Kagustuhan ko yun. Tinapuhanan lamang siya ni Erickson ng sulyap at iniba ang direksyon ng paningin. Mabuti naman at naging maayos na ang pakiramdam mo. Kasi nga, wala naman akong sakit. And thank you din pala sa sweet corn chicken soup mo. Tumango lamang si Erickson. Naaalibad-baran kasi siya habang nakatingin sa exposure ng makinis at mabibilog na legs ni Hana. Kapag isinama niya ito sa farm, may siguradong maninibago ang mga trabahador. Wah, walang anuman, senyorita. Matipid niyang wika. Magpalit ka na ng isusuot mo at dadalhin muna kita sa manukan. Akala ko ba ang flower farm ang unang pupuntahan natin? Nagbago ang isip ko. Ako rin, nagbago na rin ang isip ko. Padabog niyang tinungo ang silid. Ano? You heard it right. Hindi ako sasama sa iyo kung sa manukan mo lang din ako dadalhin. Naiiritang tumalikod din si Erickson. Spoiled brat, kung ayaw mong sumama, wag mo. Hindi pa man ito nakakalabas sa pintuan ng tamaan ng malambot na cushion ang ulo nito. Matigas sa mukhang nilinga siya nito, pero mabilis itong napagsarhan ni Hana ng pinto. Sulit din naman pala ang pamamalagi niya sa Villa Socorro. Mukhang mag-e-enjoy siya sa pakikipag-asaran kay Erickson, pero kailangan niya pa rin na mapuntahan ng flower farm ng lolo niya. Ayaw niyang magkulong sa kwarto. Magpapalipas muna siya ng ilang minuto at baka makaka-encounter na naman niya si Erickson sa labas. Ganoon nga ang ginawa niya. Kalahating oras ang pinalipas niya bago marahang pinihit ang doorknob at maingat na binuksan. Sa gulat ay muntik na siyang mapasigaw. Napahawak siya sa kumakabog na dibdib. Si Erickson ang bumungad sa kanya sa labas. Kanina ka pa dyan? Iyan ang isuot mo. Magbihis ka na, tanghali na. Saan tayo pupunta? Hinarang nito ang dalawang braso sa pinto at mahinang nagsalita. Sa flower farm, senyorita. Maldita. Dugtong ni Erickson sa isip. Napilitang abutin yon ni Hana. Good to hear that. Salamat naman at nabago ulit ang desisyon mo. Siguraduhin mo lang na isusuot mo yan. Inirapan nito ni Hana. Suplado? Padabog niyang bulong nang isara niya ang pintuan. Ang mas ikinaiinis niya ay ang damit na ibinigay sa kanya ni Erickson. Ano bang tingin sa kanya nito? Dambuhalang janitress? Nasa sukat at laki ng janitor suit ay tiyak na lalamunin lamang siya. I'm done. Pwede na tayong umalis. Pagkasabi niyon ay nilagpasan ni Hana ang lalaki at nagpatiuna siyang lumabas sa main door. Bagaman hindi sumagot si Erickson, natitiyak niyang kapag nilingon niya ito ay makikita niya lamang dito ang nag-aapoy ng mga mata ni Sakuragi. Hinarang siya nito sa paanan ng pintuan. Tama ang description niya. Nagpupuyos ito sa galit. Nasaan na ang damit na ipinasusuot ko sa'yo? Binigyan niya ito na naguguluhang tingin. Excuse me? Inulit ni Erickson ang katanungan na idinaan lamang ni Hana sa sarkastikong pagngiti ng reaksyon. Ibinasura ko. Bakit mo hinahanap? Hindi ba't sinabi kong yon ang suot mo? Marami akong koleksyon kung jumpsuit lang din ang gusto mong ipasuot sa akin. Now, shall we go? Hindi ito nagpatalo sa pagbibigay ng dahilan. Bukid ang pupuntahan natin at hindi fashion show. Now, go back to your room and change that junk. Itinuro nito ng hinduturo ang maong na jumpsuit short ni Hana. Ayoko, and you can't even find reasons to change my mind. Dalhin mo ako sa flower farm kung ayaw mong makarating kay Grandpa. Matigas niyang pagtutol. Dinagdagan niya pa ng pananakot. Bit-bit ang rubber gloves ay tinalikuran lamang siya ni Erickson. Okay, pumunta ka mag-isa. Nagpapapadyak na hinabol ito ng dalaga. Ano pa kasi ang pakialam mo sa suot ko? Bakit ba napaka-pakialamero mo? Isusuot ko ang gusto ko. Nakita niya ang paggalaw ng panga ni Erickson.
Ipinagbubuni niya yun. Hindi niya maunawaan ang sarili kung ba't sa ganoong pagtrato sa kanya nito, ikinatutuwa niya. Magbibihis ka ba? O hindi? Tinaasan niya ito ng kilay. At kung hindi, iyang suot mo ang ibabasura ko. Tandaan mong wala ka sa syudad. Ang mga babae dito, nagsosuot na mahabang palda. Huwag mo naman sanang bahira ng kawalan ng delikadesa ang mga mata ng mga kalalakihan dito. She almost rolled her eyes. Hindi siya sanay ng sinisita o pinagbabawalan sa uri ng isusuot niya pero kung umasta ang lalaki ay parang boyfriend niya ito. Hello! Ikinaway niya ang kanang palad sa mukha ni Erickson parang nakatukod ang isang kamay sa tagiliran. Nasa modern generation na tayo. Nag-i-English ka nga, di ba? Kaya lumaki ka dito sa bukid, di ba? Hindi edukasyon ang basehan ng modernisasyon. Kaya kung hindi ka rin naayos, alam ko ang ipapaliwanag sa lolo mo kahit magsumbong ka man. Nanggigigil na tinalikuran nito ni Hana. Nagbalik siya ng silid at napilitang isuot ang ibinigay nitong damit. Kung damit bang matawag ang tela na yun. Malayo pa lamang sila mula sa farm ay naaamoy na ni Hana ang mala-perfume na halimuyak ng mga bulaklak. Idinakwang niya ang ulo sa labas ng bintana ng lumang type owner jeep ng kanyang lolo na ngayon minamaniobra ni Erickson. Nakagaan sa pakiramdam niya ang mga tanawin na para bang nasa Mountain Province siya. Mountain Province? Doon siya dinala ni Daniel last Valentine's at nag-propose. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan nang ihintuyo ni Erickson sa tapat ng isang tent. Lumihis siya ng daan at humiwalay sa kasama. Umiwas din siya sa mga nakakasalubong na trabahador hanggang sa kusa siyang dalhin ng direksyon patungo sa iba't ibang kulay ng rosas. Sa tagal ng panahon na hindi siya nakakadalaw sa Socorro, parang ignoranteng nawiwili siyang laruin sa palad ang namumukadkad pa lamang na white roses. Kung kanina'y nakadama siya ng kaginhawaan, mas lalong na-fulfilled yun ng mahagip na mga mata ang nakahilerang white peonies. Dinala siya ng mga paa doon. Malayang naupo sa ilalim ng mga bulaklak at parang teenager na isa-isang tinatanggal ang petals ng hawak niyang bulaklak. He loves me? Tumigil siya sa pagsasalita ng isang petal na lang ang natitira. Marahan na ibinaba niya ang tangkay ng bulaklak at dumipa sa damuhan. He loves me not. Malungkot na wika niya na nakatingala sa bughaw na langit. Binalikan muli niya ang masasayang alaala nila ni Daniel na kahit man nagbunga yon ng labis na sakit, may kung anong ideya ang pumasok sa isipan niya na maalala ang kanina'y sabi ng lolo niya. Pagsipat ni Hana sa wristwatch ay 6:00 na ng gabi. Hindi niya namalayan man lang ang oras ng piliin niyang mapag-isa. Dama niya ang pangungulila. She felt a useless, miserable and abandoned. Until that moment, bumangon siya at itinukod ang baba sa mga tuhod. Kung maaari lang sana na magkaroon na lang siya ng amnesia habang buhay ay mas nanaisin niya ito upang mawaglit lahat. Ang bigating bumabalot sa kanya, subalit saan at paano ba siya magsisimulang lumimot? Gaano ka-espesyal ang taong iniisip mo ngayon? Bagkus kilala niya ang may-ari ng tinig na yon ay lumingon pa rin siya sa pinagmula nito. Hindi upang makasiguro kundi bunga ng pagtataka kung paano nito lalaman ang kanyang kinaroroonan ngayon. Bakit ka nandito? Balik tanong niya. Nag-aalala ang lolo mo sa'yo. Hindi naman kasi gawain ng babae ang mapagabi ng uwi. Ipinagdiinan pa nito ang huling kataga. Umalukip-kip ang dalaga. Lumalamig na ang simoy ng hangin. Hindi na rin sapat ang suot niyang janitor suit dahil nanonood ang lamig ng gabi sa manipis niyang balat. Hindi lahat ng babae ay katulad ng iniisip mo. Salungat niya. Tumayo siya at naglakad. Sana man lang kasi ipinaalam mo sa akin kanina na dito mo gusto magpalipas ng gabi. Nang sa ganoon, hindi ako napasugo dito para hanapin at sunduin ka. Nasa boses nito ang paninisi. Sinugod mo ba talaga ako dito para sunduin o para sermonan lang? Tumingin siya sa panig nito na sinalubong din ni Erickson. Ang lolo mo ang nagpapasundo sa'yo. Tumanggi ka sana. Stop arguing with me. Sinabi kong hahanapin kita kaya wag ka na maarte. Mahirap pa talagang intindihin na gusto ko lang mapag-isa? Yung walang taong maingay, magulo at istorbo. Are you referring to me? Yes, you. As in, ikaw mismo ang tinutukoy ko.
Kung broken-hearted ka, hindi solusyon ang pag-iisa sa dilim. Anong alam nito sa pinagdadaanan niya? Leave me alone! Diyan ka magaling, ang magpalayas ng tao. Kung ayaw mong umuwi, bahala ka. At gusto mo pang iwan kita mag-isa dito? Narinig mo ang sinabi ko, hindi ba? Paalalahanan lang kita. Hindi ka nakasisiguro sa mga hayop na pwedeng sumanggab sa'yo o sa mga lasing na gumagala kapag gabi. May pananakot ang sinabi nito. Nagsisimula na itong lumakad palayo. So, paano? Sasabihin ko na lang kay senyor na hindi kita nakita. Dagdag pa nito. Lalong napayakap si Hana sa sarili. Napakalamig na ng paligid at tinubuan na rin siya ng takot sa sinabi ni Erickson. Hindi na kailangan dahil uuwi na ako. Tanggi niya. Gusto pa man din niyang mapag-isa at damhin ang katahimikan ng gabi kung saan kalikasan ng kanyang kapiling, ngunit baka nga tuluyang mamroblema ang kanyang grandpa. Napansin ni Erickson ang bahagyang panginginig ni Hana kaya't hinubad nito ang denim jacket. Umarang si Erickson sa harapan ni Hana. Nagkamali din sa Hana ng galaw dahil bumunggo ang dibdib niya sa matipunong dibdib ni Erickson. Nagkatitigan na naman silang muli. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Concern nga ba talaga ito sa kanya o nais lamang nitong magpabida? Magpabida? Pag-uulit ng utak niya. Ang sama naman niya at naisip yon sa taong pinagkakatiwalaan ng lolo niya. Huwag kang humarang. Scared? Sarkastikong tanong ng binata. Of course not. Akala ko ba nais mo mapag-isa? Pero, ang bilis naman magbago ng isip mo. Ayoko lang na nag-aalala si Grandpa sa akin. Tumawa ito ng mapakla kaya't agad nakuha ni Hana ang gusto nitong palabasin. Aaminin niyang natatakot siya. Isuot mo muna to. Sinadya niyang ipatong ang jacket sa magkabilang balikat ni Hana. Peace offering na naman ba to? Wala akong choice. Kinuha niya ang jacket at inabot kay Erickson. No, thanks. Ikaw ang mas nangangailangan yan. Hinawakan siya nito sa dalawang braso. Ba't parang yung nakakapaso? Itinulak niya ito sa dibdib at nagpatiunang maglakad. Senyorita, hindi ka na mabiro. Habol nitong sabi kay Hana. Arch! Hiyaw ni Hana. Makaraang makaramdam ng paglubog ng kaliwang bota sa kung anong madulas na bagay. Alerto naman siyang inalalayan ni Erickson sa muntikang pagkadulas. Ayos ka lang? Nag-aalala nitong tanong. Pinasadahan niya ito ng hawak na flashlight. Ayos lang pero napangiwi siya na makita ang kinasadlakan ng riding boot niya. Natawa na bahagya ang binata. Ano na naman daw ang nakakatawa? Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Paano kung makikita yung dumi ng kalabaw kung napakadilim at iisa lang ang flashlight na dala mo pagkatapos sinolo mo pa? Lalo lamang lumakas ang tawa nito. Inabot niya ang flashlight kay Hyacinth na mabilis niyang kinuha. Itoon mo lang sa daraanan natin. Dimukod ito at tinukod ang mga kamay sa lupa. What are you doing? Angkas na. Utos nito. Saan? Sa likod mo? Kunway, hindi nito alam ang ibig ipahiwatig ni Erickson. Saan pa nga ba? Paano ang sapatos ko? Ako na ang magbibit-bit niyan. Saan ba kasi nakapark ang sasakyan mo? Senyorita, hindi ako nagdala ng sasakyan. What? Pues, ibaba mo ako. Bakit? Nabigla si Hana sa tanong ni Erickson pero nakahanap din siya ng idadahilan. Alam kong pagod ka na. Ang bigat ko, malamang. Behave na alibay niya. Mabuti naman, senyorita, at alam mo yan pero hindi kita ibababa hanggat hindi tayo nakakarating ng villa. Pero kasi hindi niya maituloy ang sasabihin. Nahihiya siya dito. Ano? Basta, ibaba mo na lang ako dito. Sinunod naman siya ni Erickson. Patakbong tinungo ng dalaga ang kasukalan. Masakit na ang puso niya sa labis na pagkaihi na siyang ikinatawa muli ni Erickson. Mabilis niyang sinundan ng dalaga nang makarinig ng kaluskos mula sa kabilang bahagi ng kalsada na nag-uugnay sa flower farm at poultry. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo pa ako sinundan? Namumula siya nang makita ang binata. Nasa akto pa naman siya ng pagtataas sa suot. Idinikit ni Erickson ang hintuturo sa bibig niya. Shh! May paparating. Bulong nito. Natahimik naman ang dalaga at hindi kumilos. Nakaramdam na naman siya ng pangambang ngunit labis ang hiya niya dahil sa sitwasyon nila. Nakatiwangwang ang kanyang suot.
You can lean on me. Tila nabasa ni Erickson ang takot na nakarehistro sa hindi niya pagkibo. Mabagal ngunit sigurado. Walang salitang dinala ni Erickson ang ulo ni Hannah sa dibdib nito. Hannah feel the rhythm of Erickson's heartbeat and the warmth of his breath habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Bakit ba ganoon ang nararamdaman niya? Para bang safe at secured siya?